House Speaker Martin Romualdez ay may lihim na nabunyag sa patuloy na pag-iingay sa ginagawang isyu ng Makabayan Block ukol sa confidential funds ng Office of the Vice President na ginamit ni VP Sara noong 2022 sa halagang 1.25 million na may tatlong sangay na paggagamitan ang OVP, DepEd at kung saan ang budget ay mapupunta para sa kaligtasan ng milyon-milyong estudyante mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ay napakaliit lang ang budget na ito kung ito ay ihambing sa confidential funds under House Speaker Martin Romualdez na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos. At ito ay walang tiyak na patutunguhan o pagkakagastusan. At dahil nasa kamara lang naman siya, unlike kay VP Sara na may tatlong sangay na pinamumunuan, ang confidential funds ni Martin Romualdez ay halos hindi alam ng karamihan unang sambayan ng Pilipino. Kaya napakahalaga nito dahil sa sobrang laki ng kanyang budget. Kung tutuusin, ay maraming paggagastusan ang mga taong naghihirap, lalong-lalo na sa presyo ng bigas na napakataas na hanggang ngayon ang pangako ni PBBM ay hindi pa rin natupad. Ang ating mga kasundaluan na nagbabantay sa Ayungin Shoal na dapat ay ating alagaan at doon mapunta ang budget na nakalaan para kay Tambaluslos. At ang budget naman ni PBBM ay 2.2 billion pesos. So napakalaki kung ito ay ihambing kay VP Sara. Iba pa ang budget ni Mig Zubiri. Yan ngayon ang ginagawang issue sa House of Representatives mismo. At ito pa, si Martin ang nagpatanggal mismo sa budget ng OBP. Pero di alam ng sambayanan na dapat itong si Tambaluslos pala ang budol. Dahil siya pala mismo ay may mas malaking budget kumpara kay VP Sara. Kung hindi niya nilaglag si VP Sara, ay sana hindi matuklasan ng lahat na siya pala ay mas malaki ang budget na wala namang ginagawa. Kaya hindi papayag ang mga DDS na maisahan si VP Sara sa mga Tambaluslos. Sa daming nagmamahal kay VP Sara, kaya naman ito naungkat dahil masigasig ang mga DDS kung ito ay inaapak-apakan nila ang Vice President. Dahil alam nila ang dedikasyon ni VP Sara pagdating sa trabaho at pagmamahal sa bayan. Ito ba ay bahagi ng mas malaking political chess game kasama si VP Sara Duterte looking forward para sa taong 2028 presidential election. Ang lahat ng ito ay nag-ugat ang girian magmula nang natanggal ang kapartido ni VP Sara na si Gloria Macapagal-Arroyo mula sa Senior Deputy Speakership. At nag-post si VP Sara na nag-viral dahil tinawag ito si Martin na Tambaluslos. O ngayon, alam nyo na kung sino ang mas may malaking confidential funds. Kaya isigaw nating mga Pilipino ang mga pangyayaring ito dahil sa napakalaking korupsyon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Mismo ang kamag-anakan pa. Pakinggan natin muli si Attorney Harry Roque sa kanyang saloobin ukol dito sa pagkalaglag ni VP Sara. Si VP Sara ay talagang ginawa niyang prioridad yung mga malalayong lugar na nangangailangan ng tulong, dun ko bubuksan ang aking mga opisina. Kaya nga wala siyang magarbong opisina eh. Alam niyo ba opisina ng Office of the Vice President ngayon? Walang palasyo po ah. Si VP Binay nasa Coconut Palace. Si VP Ledy nasa Boracay Mansion. Siya, nandito lang po. Bilang Pasig River, yung isang opisina dyan na ginamit niya na campaign office, yun na rin ang ginawa niya Office of the Vice President. Bakit? Para makatipid at yung pera magamit nga doon sa mga satellite offices na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. O, dyan po nagagamit ang confidential fund, yung mga tulong na binibigay sa mga mahihirap. Bakit natin tututulan yan? Eh ano ngayon, kung bigay ng bigay sa mahirap si VP Sara, eh di ba pera naman ng taong bayan yan dapat ibigay sa mga nangangailangan? Di ba? Malinaw na malinaw yan. Ang katotohanan, ayaw nyo magkaroon ng ganyang pondo si VP Sara dahil gusto nyong limitahan ang kanyang pagkakatulong para sa 2028. Babawas ang suporta sa kanya.
Mantakin nyo dahil sa politika, pinagkakait nyo yung tulong na maibibigay sa taong bayan, yung mga nangangailangan, mangilabot naman kayo dahil lang sa politika. Ayaw nyo talaga makatanggap yung mga nagkakasakit, yung mga nagugutom ng tulong galing sa Office of the Vice President. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.